Good morning guys! So andito tayo ngayon sa ating grower building number 1 dahil ino-observe natin yung paglaki ng ating mga sisiyo na nakalagay dito. So nabawasan na natin ito guys sa nasa 250 heads noong nakaraang mga linggo. So after ko ng pag-post na nagbenta ako ng 1-month-old na sisiyo ay ang daming inquiries sa atin guys about kung magkano yung presyo ng 1-month-old, paano yung continuity ng management program, paano yung vaccination program, at kung sustainable ba ang ganitong setup, no? So ngayon, marami pa rin nag-i-inquire kung available pa ba yung ating 1-month-old na sisi. So itong ating mga sisi dito guys ay sobrang 1 month na ito. So I think nasa 1 month and 2 to 3 weeks na ito sila dito sa ating poultry. Every week nagre-recalibrate kami ng kanilang feed consumption. So automatically nag-i-increase yung feed consumption habang tumatagal yung stay ng ating mga sisi dito. Kapag gusto nyong bumili ng mga sisiw ay magre-recalibrate ulit tayo ng price. Yung binigay naming price, yung 1 month pa lang yung sisiw ay hindi na to applicable sa price nila ngayon or sa age nila ngayon. Dahil marami na yung konsumo nilang feeds at nabigyan pa natin ito ng additional vaccinations, mga medications at mga vitamins. So magre-recalibrate ulit tayo sa price ng mga sisiw if ever na gusto nyong bumili. And then, yung style namin, after ng pagbili ng customer, continue pa din yung aming support. Upon turnover no, ng ating mga sisiw, ay in-endorse din natin yung vaccination at saka medication program ng ating mga sisiw sa mga clients. So very important yun guys, dahil yun yung magiging guide nila sa pagpapalaki ng mga sisiw para maging RTLs. Sa panahon ngayon guys, marami yung mga interested na mag-venture into layer poultry business. Maraming mga interesado gustong mag-produce ng egg. Pero yung number 1 na challenge sa kanila ay yung financial capacity. Isa ito sa mga nakikita natin solution para makasimula yung mga interesado na magkaroon ng poultry. My advice is you just have to start small. Hindi kailangan na maramihan. And then, kailangan mo talagang i-feel, kailangan mo talagang tutukan yung pagpapagrow ng mga sisiyo dahil kailangan mong malaman kung ano talaga yung need ng inyong mga alaga. Kasi meron din ito silang mga developmental stages, no? Tinatawag. Habang nagkakaedad yung ating mga manok ay meron din mga corresponding diseases. Kapag napabayaan natin ay maaaring musbong. Yung challenge natin kung paano natin yan i-address o paano natin yan i-manage. Sa ngayon guys, hindi pa kami na pag-ship ng ganitong age ng sisiw sa iba't ibang location sa Pilipinas. Kasi yung kaya nating i-cater sa ganitong age ay within Masbate Province at mga kalapit na isla. Tinitingnan pa natin guys kung ano yung mas magandang courier na pwede nating ipang-transport sa ating mga sisiw. And then, tinitingnan pa din natin kung feasible ba yung ganitong setup. Kasi medyo hindi pa ganun ka-strong yung immunity ng mga manok para i-travel ng malalayo. Tinitingnan natin, baka kasi malugi lang yung customer or malugi yung supplier kapag ganito yung setup ng pagbenta ng mga sisiw. So guys, ito na yung itsura ng ating 1 month and 2 weeks old na mga sisiw. Yan o. As you can see, ay nakikita natin yung mga lalaki. Yan, matataas na yung palong. So, marami-rami itong mga lalaki dito. Ito guys, pinapalaki nila yan. Minsan ginagawang breeder. So, nagpapaitlog sila and then pinapapisa nila para maging sisiyo. Pero, na-mention ko sa nakaraang kong video na hindi talaga advisable na maging breeder yung ating mga filial 1 or yung F1 natin, first generation na mga sisiyo dahil yung purpose nila is for laying talaga. So, ito, ang future nito dito sa ating poultry ay ano yan, kumbaga sila yung subject for experimentation. And then, if walang problema, sa kaldero yung bagsak nito. Ito yung pinapakain natin sa mga poultry boys natin pag medyo taghirap. So yan, mga matataas na yung palong. Oh. Pwede na yung sabong. Meron tayong mga in-adjust sa management katulad ng feeds. So, instead na Integra 1000, yung ginagamit natin ngayon ay Integra 2000. Medyo mataas na din yung konsumo kaya almost the same lang yung gastos. Or habang tumatagal mas
lumalaki pa yung gastos natin dito. Dahil sobrang init, naka multivitamins plus electrolytes. And then inopen na natin yung trapal para maka-flow ng maganda yung hangin. Na-adjust na din ito sila, and then nagdi-decrease na tayo ng number of hours ng ilaw. So hindi na talaga to 24 hours na pailaw, including na ng sunlight. So nung nag-visit yung ating consultant veterinarian at nagbigay ng vaccine, sabi niya maganda daw yung body weight ng ating mga alaga. Malulusog. Yan, walang sipon. Dami nating mga lalaki guys dito. Siguro more than 20. Yan yung mga palto sa pagsexing. Kasi ito sila, sinisexing to. At least merong 2% ng margin of error. So yan, I think this is more than 2% kasi sobrang dami talaga ng mga lalaki. So maybe may error sa mga sexer. Yung nagka-classify ng male or female dun sa hatchery. Pero okay lang. Very important guys na healthy talaga yung ating mga sisiw. So guys, upon monitoring ng ating mga sisiw ay nakita natin na very healthy yung pagpapagrow sa kanila. And then may nagme-message sa akin ngayon guys na interested siyang kumuha ng 300 heads na sisiw. And then ipapaship niya by next week siguro. Pero lang yan, within the province of Masbate. Pero nasa island municipality. Yun, pinag-iisipan ko pa kung magkano yung presyo na ilalatag ko sa kanya. Dahil nire-recompute natin ngayon yung naging konsumo ng ating mga sisiw. Dahil 2 months na lang ito guys, ay possible na mag-egg drop na ito sila. And then, kinakausap ko yung may-ari na kung pwede, alagaan lang ng maayos ating mga sisiw para hindi siya magka-problema. So, very important guys na masunod yung management natin para at least kapag meron mga problema sa future, kapag meron ding mga kailangan i-troubleshoot, ay alam ko kung ano yung approach dahil kabisado natin yung ating mga flocks. Medyo malilikot na po sila ngayon dahil medyo may mga pakpak na, kaya gusto nang maglayas. So, kompleto na to guys sa basic vaccination, saka nakadibik na din sila. And then, yung mortality nito kapag maganda lang yung management at saka maganda yung pagpapalaki ay medyo lesser na compared sa galing ka talaga ng day old na pagpapagrow. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video nito at sana ay nag-enjoy kayo. So kapag meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries, ay pwede kayong mag-comment sa comment section down below, or pwede rin nyo ako message sa aking Facebook page, Dwight Tamayo. Happy poultry farming guys! Bye!